Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Isang malaking iskandalo ang yumanig sa bansa matapos masangkot sa usapin ng katiwalian sina Senate President Escudero at ang unang ginang na tinaguriang si Smugs sa isang kontrobersyal na pagdinig sa Senado kahapon. Tahasang umamin ng ilang mga saksi sa kanilang pagkakasangkot sa umano'y sabwatan sa katiwalian na ikinagulat ng marami kabilang na ang palasyo. Ayon sa mga ulat, lumabas sa investigasyon na malawakang smuggling at illegal na transaksyon ang sangkot na sinasabing may basbas mula sa mataas na antas ng gobyerno. Ang kontrobersyang ito ay nagugat matapos maglabas ng mga dokumento at testigong naglahad ng direktang partisipasyon ni Escudero at Smag sa mga iligal na gawain. Sa harap ng mga senador, isa-isang naglahad ng kanilang salobi ng mga testigo na nagpapahayag ng kanilang direktang pakikilahok sa katiwalian. Isa sa mga testigo ang nagsabing, wala kaming magagawa kundi sumunod sa utos dahil mismong nasa taas ang nagdidikta kung ano ang gagawin namin. Bagaman nakakaila si Senate President Escudero at ang unang ginang na si Smugs sa mga paratang, patuloy na lumalakas ang ebidensya laban sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, lalong tumitindi ang panawagan ng publiko na magkaroon ng masusing investigasyon at patas na paglilitis. Dahil sa bigat ng aligasyon, hindi nabawasan ng palasyo ang magbigay ng pahayag. Ayon sa isang tagapagsalita ng palasyo, ang Pangulo ay labis na nababahala sa mga pahayag na lumabas sa Senado. Hindi niya kukonsintihin ang mga anumang uri ng katiwalian at titiyakin niyang mananagot ang sinumang mapatunayang sangkot kahit sino pa man sila. Nagdulot ng malawakang pagkalito at takot ang isyong ito sa mga opisyal ng gobyerno, lalo't nabahiran ng katiwalian ng mga pinuno ng bansa. Agad na ipinatawag ng Pangulo ang kanyang mga tagapayo upang talakayin ang isyu at pagla pagplanuhan ang mga susunod na hakbang. Samantala, nagulat at nagalit ang publiko sa kinakasangkutang isyu ng dalawang mataas na opisyal ng bansa. Dumagdag sa social media ang mga panawagan para sa agarang aksyon laban sa mga sangkot. Naghihintay ang taong bayan ng malinaw na pahayag mula sa palasyo at sa Senado upang linawin ang tunay na sitwasyon at tiyakin ang integridad ng mga namumuno sa gobyerno. Sa gitna ng kontrobersya na natitiling matatag ang panawagan ng publiko para sa katotohanan at katarungan. Dapat na magbigay linaw ang Senado at Palasyo sa isyong ito. Hindi natin hahayaang muling matabunan ng politika ang tunay na mga issue na mahalaga para sa bayan, pahayag ng isang leader or pahayag ng isang civic leader. Patuloy na binabantayan ng bansang magiging takbo ng investigasyon at ang posibleng epekto nito sa administrasyon habang nag-aabang ng mga susunod na pangyayari na nanatiling tanong ng marami. Ano ang kahihinatnan ng iskandalong ito at sino ang tunay na mananagot? Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Um, ano bang nire-reacta natin? May development nga ba sa ICC o nanggagaling lamang sa isa o dalawang taong hindi naman talaga tagapagsalita ng ICC? In the event po na... Hindi, problema ko kung ang hirap mag-react nang wala ako nakikitang dokumento mula sa ICC at hindi ICC mismo ang nagsasalita. At kung pagbabasihan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulla. Sabi niya may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun lang narinig ko. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisya na gusto siyang imbitahin. Papaunahan ko na. Unique at kakaiba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes,
ang naging pasya ng Senate President sa mga panahong yon, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. In-extend ng konti yan sa kaso ni Senator Trillanes. Huwag payagang arestuhin sa loob ng pasilidad ng Senado. Pero sa labas pwede na o paglabas pwede na. Alam nyo? Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. Pangalawa, sa ilalim ng saligang batas, immune from arrest ang isang mambabatas para sa isang krimen na ang kaparusahan ay hindi lalampas ng 6 na taon. Kung pag-aaralan ninyo ang ICC at kasalukuyan pa lamang namin pinag-aaralan ito, ang parusa sa crimes against humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap na yun daw ang ikakaso, ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa 6 na taon? Ang batas kasi natin, may minimum, may maximum. Ang batas doon iba So, pag in-apply mo yung constitution natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Di ba? Ang not more than 6 years, pasok sa not more than 30 years. So, pinapapag-aralan namin sa mga abogado ngayon, at tiyak ko pinag-aaralan din ng abogado ni Senator Bato. So, hindi sa ganun ka simple. Sunod, kung mag-i-issue ng warrant, ito'y puro katanungan lamang. Kung mag-i-issue ng warrant nga ang ICC, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na in-issue niya? Iba yung may jurisdiction sila nung nangyari yung mga events na sinasabi nila. Doon sa, ngayon, di na tayo miyembro So, legal bang pwedeng ipatupad yan ng pulis? Hindi ko alam ang sagot. Legal bang, pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro, anong legal na epekto nandito? So, marahil, baka may dagdag pang proseso. Yung tinatawag nating recognition of foreign judgment, na para madesisyon na ng korte kung tama nga ba yun o legal o hindi. Tapos yung korte natin na lokal ang mag-i-issue o hindi mag-i-issue, depende sa kanila. Ito'y lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko pa masabi kung anong magiging kapasahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin yung mga legalidad na papasok dito. Pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. The Supreme Court has already ruled that during the period na miyembro pa tayo ng Rome Statute, covered pa rin siya. May responsibility pa rin yung Pilipinas to respect the international law. Pero ano bang nakasulat dun sa ICC? May jurisdiction sila pag hindi nagfa-function ang korte natin. Nakahanda ka ba? Nakahanda ba ako aminin na hindi nagfa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? I'm sorry? Well, tila nagpasya ang administrasyon na hindi nila kinoconcede yun, kaya nga ayaw nila mag-cooperate. Di ba? Pero isa yun sa requirements. Kung may jurisdiction sila dahil dysfunctional. Hindi nagfa-function ng tama. Walang remedy dito. Ang mga biktima at naapi. So, depende. Again, pinapapag-aralan ko, ito yung mga katanungan lamang. Hindi ko ito posisyon, hindi ito posisyon pa ng Senado, pero pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kasalimuot nitong isong to at hindi ganun kasimpleng questioning legal lamang. Sir, umabot sa point na magkaroon na ng arrest order. Ano yung magiging responsibility ng Senate leadership kay Senator Bato? Kaproteksyon na di ba siya papayagan na mag-stay dito sa Senate to avoid? Well, nangyari na yan dati. Di ba? Mahigit 1 buwan yata dito. Mas naalala niyo siguro, si Senator Trillanes. So, we will follow tradition, the practice of the Senate, and accord the same treatment with respect to him. But again, Sally, the issue is, saan galing ba yung, ano ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Ano ba yung papel na yon? Kung napakinggan niyo yung hearing ng isang araw, si Pastor Kibuloy nga may warrant na pero hindi naman daw kailangan sumuko Yun, Philippine Court na nag-issue nun So, kung gaano karami siguro ang abogado, gaano karami yung legal na opinion kaugnay sa bagay na ito. So, ayoko munang tuldukan ito. Sorry sir, we will follow tradition, meaning poprotektahan po ng
Meaning, when in session, yun ang susundan ko, when in session, we will not allow any arrest while inside the Senate. We will not allow it to because it will remove or perhaps diminish, that was the reason they gave before. It will diminish the integrity and the prestige of the institution if that is allowed. So sir, naaral na ng Senate ang possibility. Apo. Sa scenario na pwede mangyari. Opo, at ito mga binanggit ko sa inyo, mga tanong na pinukul ko rin sa kanila na hindi nila masagot. Pero SP, yung tanong ko lang po kanina. So, kapag-usap na po ba kayo ni Sen Bato? Kanina lang, nag-usap kami tungkol doon, pero bahagyang tungkol doon. Pero mas patungkol doon sa security detail niya. Ha? Sinusubok. Sabi niya kasi tinanggalan daw siya, di ba? So pinag-uusapan namin kanina, bagaman bahagya lang kasi nag-CA na kami. Kaugnay ng sitwasyon, inaalam ko pa lang yung sitwasyon niya. Kasi hindi naman niya personal na binring up sa akin yun. Pero sir, ang rule ng Senate when it comes to the security of each of the members? Well, last night, we amended a portion of the rules. Maliban na lang kung pagod na kayo kagabi at kulang na yung kape. Na ino-authorize namin yung Sergeant at Arms to do what he can to protect not only the institution, the office, the building, and those in it, but also the members of the Senate. So kung ano man yung ibig sabihin nun, pag-aaralan pa namin, ang importante na authorized na yung Sergeant at Arms na gawin yun. Ito'y bugso sa totoo lang, hindi ng sitwasyon ni Senator Bato, ni Senator Bongo. Ito'y bugso, itong amendment na ito ay dahil dun sa nangyari sa mga pagdinig kay Mayor Alice Go na nagkaroon ng banta sa ilang miyembro at nagkaroon ng ilang question kaugnay sa pag-serve ng mga warrant of arrest at contempt orders ng Senado na kailangan pang dumaan sa pulis. So inauthorize na namin specifically at directly ang Sergeant at Arms na i-serve yung mga warrant at contempt orders maliban sa pulis. At present, like you, meron kang detail, ilan, at saka... Wala. Wala. Wala pa. O wala. Sa ngayon, wala. Ever since naman, wala. Pag hindi mo napakain kasi. Pero sir, subject to your approval in case mag-deploy ang kasahan sa ABC senators. Yes. Yes. Pero ngayon sir, meron ng time na Wala pa kasi inauthorize pa lang usa. So, pina-finalize namin ngayon yung parameters at yung guidelines. Hindi naman pwedeng sky is the limit. Hindi naman pwedeng walang hangganan. So, inaayos pa lang namin yung parameters. Hopefully, ngayong linggong to maayos namin yun. Pero sir, merong necessity for that. I believe so, especially after the Mayor Go and Pogo hearings. Again, not because of the pull-out of the security of some members. It was more because of the Go hearings. Tama ba pronunciation ko? Go. Given your time as governor, wala kang security. Usually yung mga... Naka-New pants lang ako sa Ginelas nung governor ako kasi COVID noon, wala naman pumapasok. Nakakahiya naman kung naka-long pants at sapatos yung security ko. Ako naka-New pants at chinelas, di ba? Wag na, okay na yun. At saka, among Bicolano politicians, hindi uso yun eh. In fact, I'm not aware of a single Bicolano politician who even has a bulletproof car. Laway lang kasi kami dun. Wala naman kaming barilan dun. Laway-laway lang. Kahit marami po. Debate lang. Ano lang yun? Kahit marami po. Asan? Yes. Sir, ano lang, pang special report? Yes, ma'am. Going to politics na ako, ang NPC. SP, ano yung direction na tinitignan ng NPC with respect to, although aligned na kayo sa lakas sa PFP, di ba? Ano pang yung pwedeng i-expect from NPC as a partner of the admin? Actually, I do not know honestly. I'm sorry. Hindi ako pasok sa negosasyong yan. Hindi ako naimbitahan na nag-attend sa pirmahan sa pagitan ng NPC at ng Lakas. Pero miyembro ako ng NPC hanggang ngayon. Hindi lang ako privy sa mga naging kasunduan kung anong saklaw ng koalisyon na yon. Dahil kung maalala mo, may tatlong miyembro ng NPC ang nagnanais tumakbo sa pagkasenador. Dalawa pala. So hindi ko alam kung kasama ba yun o hindi dahil hindi ako kasama sa usapan. Pero sir, ano yung ideal na for you bilang miyembro ng Senate? Ano yung ideal sana na participation ng NPC or involvement sa alliance? Hindi participation ng NPC. Mas nais kong sabihin ano yung nangyari noon sa mga alyansang tulad nito. Usually kung may alyansa yung mga partido, may koalisyon yung mga partido, ibig sabihin yan, hindi sila maglalaban-laban sa anumang pwesto. So ibig sabihin, iisa lamang ang slate ng mga partidong nakakoalisyon sa pagkasenador. Sa pagkagobernador, iisa lang din ang slate
Pero may exception yan na gagawin nila free zone o zona libre. Pag yung incumbent ganito, yung dati ganito, depende na sa usapan at negosasyon nila yan. Yun yung medyo masalimuot na parte ng pagkaroon ng koalisyon. Yung labanan sa baba. Mayor man, governor man, konsehal, bokal, vice mayor o congressman. Pero sir, sa national level po, especially sa Senate, dapat ba magkaroon din finding ba pagdating sa issues na kung ano yung tatayuan ng administration automatically embrace ng NPC? Nung kandidato at least. Dahil ang NPC as a party, ang lakas as a party, karamihan ng mga party, halos motherhood statements naman ang laman ng mga objective principles and policies niyan eh. Lahat naman gusto tumulong sa mahirap, lahat naman gusto umunlad ng bansa. Di ba, wala namang mga specifics na programa yan eh. So kadalasan, wala namang conflict pagdating doon. Sino ba naman ang amin na gusto niya kasamaan para sa kapwa niya Pilipino o bansa? So siyempre lahat yan ang gusto, umunlad ng bansa, mapabuti, mapahusay, mapaangat ang kalidad ng buhay ng Pilipino. Wag na, nakakamera pa kayo, mag-off the record sana ako. Sige na, wag na. Halimbawa, isang bayan, isang syudad dito sa Metro Manila. Yung may magandang laban sa darating na eleksyon, lahat ng congressman ay bahagi ng lakas. Yung mayor, biglang naglakas. So hindi ko alam kung kanino nakakampi yung 5 o 6 na miyembro ng lakas sa kandidato sa pagka-mayor. Automatic ba yon? Sabay ba yon? Hindi ko alam. Pag-uusapan nila yon pagdating ng koalisyon. Basta kayo sir, totally out po. Hindi ako kasama sa negosasyon dahil hindi ako opisyal ng NPC. Matagal-tagal ng panahon na hindi ako opisyal ng NPC. By choice. Oo din dahil nag-gobernador ako noon, huli ako nagapwesto sa NPC bago pa naging Senate President, si Tito Sen. Tapos nung naging Senate President siya, since siya yung highest ranking, siya yung pinili maging chairman ng NPC. At siya pa rin yung nananatiling chairman hanggang ngayon. Sir, Pabol, para daw makarecover dun sa possible canary losses sa pagban ng Pogo, parang Pogo out, Sabong in. Maganda idea ba yun, sir? Or just the same yung magiging effect? Di ba, sinabi ko noong nakaraan tayo nakita-kita, liwanagin na natin kasi yung polisiya natin, kaugnay sa sugal. Ano ba talaga gusto natin? Kung hindi, walang katapusan itong mga tanong at debating ito. In ba si Pigo, Pago, Pogo, Pego, Pugo? Hindi ko na alam kung anong acronym yan meron eh. Di ba? Sa dulo, pag-aaralan din natin. Okay ba sa atin yung lokal na sugal? Mas okay ba yon sa na Pilipino nagsusugal kaysa dayuhan na nagsusugal? O mas gusto ba natin na Pilipino na lang, wala nang dayuhan? O gusto ba natin dayuhan lang, walang Pilipino? Dapat klaruhin natin. Klaruhin natin kung ano talaga ang gusto natin bilang isang bansa. Hindi ko sinusulong at hindi ako tutol sa anuman sa ngayon. Pero ang gusto ko lang, klaro para hindi tayo palagi magtatanungan ng ganyang sitwasyon. Kung maalala nyo, time ba ni President Marcos o ni President Duterte yung pagbawal ng isabong? Kasi maraming kidnapping, Dahil nagkaroon ng isyong ganun at dahil yun ang libangan ng halos lahat pag break time nila. Di ba? So, tiningnan na yun, sinukat na yun. Ang tanong, nagbago na ba? Again, that is a policy that Congress doesn't need to enter because it is basically the decision of the executive. Maliban na lang kung magkakaroon ng polisiya ang Kongreso mismo na bawal ang lahat at anumang uri ng sugal dito sa ating bansa. Yun, maliwanag at klaro yun, as long as it's a game of chance. Kasi kung hindi, ang daming permutation eh. I'll give you an example again. Na-miss talaga magturo eh, no? There are 3 elements of gambling. Look it up in any dictionary. A bet, a game of chance, and settlement of payment. Pag yung 3 elementong yan present, sugal yan. Diba? Taya, bet, game of chance, whether text yan o toss coin, diba? Game of chance, sabong, kung ano man, tapos bayaran, settlement of payments. Now, sa casino, sa poker, klaro yun. Tumaya. Sa slots, klaro yun. Naghulog ng coin, tumaya. Na game of chance, bumunot ng baraha, nagkabayaran kung sino nanalo at talo. Di ba? Lahat ng 3 elementong yun nangyayari dito.
May mga uri ng sugal ngayon dahil sa teknolohiya na hindi lahat yon nangyayari dito. Na lahat yon hindi nangyayari dito. Bibilang pa bang sugal yon? Kaya yung sinasabi niyong pagbabawal ito o yan, hanggat hindi maliwanag ang polisiya natin, ang mangyayari lang palagi, mag-iimbento lang ng panibagong acronym palagi. Pero sa dulo, yun pa rin naman yun eh. Sir, pahabol lang din. Kasi sa House kahapon, may inadopt na resolution, joint congressional investigation na sa EJK, Pogo, and War on Drugs. EJK. EJK, sir. Duterte administration. Pinagsama-sama na nila daw. Sir, kayo ba dito sa Senate, do you also see the need to do this? Kasi may iba't iba ding investigation dito. Sa ngayon, hindi. At hindi naman kailangan sumunod ng Kamara sa ginagawa ng Senado sa ginagawa ng Kamara sa lahat ng bagay. Sa ngayon, wala akong nakikitang rason o dahilan para gawin din namin yun. Kasi iba-ibang mga komite yan to begin with eh. EJK, Public Order, sumanga na yung Pogo investigations mula sa Committee on Women dahil prostitution naman talaga yung simula. Nagpunta na tayo ng binaan ng Pangulo sa winding down. So ang mas may marapat na jurisdiction ay Committee on Games. At may resolution ng inihain na nirefer na sa Committee on Games para din ginito. Tiyakin yung wind up, wind down na yan sa loob ng taong ito ayon sa pinag-uutos ng Pangulo. Sir, may question ba yung Senator Yulong? Ha? Pinag-aaralan pa namin kung magkano. I think si Senator Alan magpapasa ng resolusyon para doon. Pero by tradition din, ang ginagawa naman ng Senado, wala naman akong kakayahan tulad ng ibang ahensya ng pamahalaan. So tulad ng ginagawa ng Senado in the past, nagpapas lahat ang mga senador para dito. Pero kung ako tatanungin nyo, saganang akin at ipapanukala ko sa aking mga kasamahan sa Senado na bagaman walang medalya, si EJ ay dapat bigyan din ng pabuya at parangal. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.